Kuya, tara na! Kuya! Dito lang ako. Diyan ka lang po pala, kuya eh. Kuya. Ah, kuya! Lumaki sa pangaral ng Biblia si Dominic dahil Kristiyano ang kinagisnan niyang pamilya. Lagi kaming nasa church. I always attend Sunday school. Kaya lang, something's missing. So I fell into a lot of sin. Ang kanyang pagiging inosente ay maagang ninakaw sa kanya. I was sexually abused by our family driver. It was an experience I cannot forget. All I felt was, hindi ko alam kung tama o mali itong ginagawa ko. Pero alam kong may nagsasabi sa aking mali. Pero I just disregarded it because nagustuhan ko rin naman yung ginawa. Ang pangyayaring iyon ay mitya sa adiksyon ni Dominic sa pita ng laman. Nung nag-16 years old ako, doon nag-umpisa yung yung multiple sexual partners, dire-diretso yun. Female, very few. Mostly guys. Bagamat naghanap ng atensyon mula sa iba, di naman ibig sabihin ay nagkulang ang kanyang pamilya sa pagkalinga sa kanya. Sa katunayan, My parents loved me very much. Panganay ako eh. Chinese family. All the attention is on me. I guess that's it. I had too much attention. Dominic, kailan mo gustong simulan ang negosyo mo? I felt strangled. I felt that, everybody's eyes are on me. It's very difficult. bunga nito, hindi lamang siya sa sex na humaling, nalulong na rin siya sa patibong ng droga. My boyfriend introduced me to Shabu. I knew what it was, but the lust of the flesh is stronger than that knowledge of rejecting it. And so I tried it, and from there on, I was using it. Gumagamit man ng ipinagbabawal na gamot, patuloy pa rin ang trabaho niya bilang tutor. Wala nga pong nakahalata sa mga tinuturuan ko. I still go to church once in a while. Wala talagang nakakahalata. Sabi nga nila, magaling daw ako magdala nun. But, kahit na anong galing natin magdala, hindi natin maluloko ang Panginoon. Kuya? Nadiskubre ng kapatid ang kanyang adiksyon kaya naman ipinadala siya sa rehab. At first, I was brought to a detox facility and was brought to a Christian rehab. A week later, I escaped from that rehab. The wall was so high, I was able to climb it and drop without hurting myself. A week later, binalik naman ako sa pangalawang Christian rehab. It didn't change me. I said, sarili ko pa rin, kung gusto ko magbago, magbabago ako. Kung gusto ko pa rin gumamit, wala kayong magagawa. So when I came out, a week later, gumamit ako agad. Subalit, isang pangyayari ang gumising sa kamalayan ni Dominic upang magbago. I totally lost control of myself and I was raped by 3 guys. Unprotected. That's what I said to myself, what am I doing? From all my Sunday school lessons, all the verses that my mom has taught me, there was a time I knelt down. I knew that I had to surrender my life. Lord, take control of everything. I'm such a wreck. I knew I needed a pastor. I knew I needed a mentor. And so I prayed for a mentor. Alam ko ito lang ang makapagpapabago sa kanya, ang Panginoon at ang kanyang salita. Doon nagsimula at naging obedient naman siya sa salita ng Panginoon. Paminsan-minsan, nasusubok din ang pananampalataya ni Dominic. There were tricycle drivers. Harap-harapan, inalukan ako. Nasa harapan ko na yung Shabu. I had money, I could buy it. I said, ay, bawal po yan, kuya. Sa pagbabago ng kanyang buhay, maging ang lamat ng relasyon sa kanyang pamilya nang siya ay magdroga ay naayos na. Ang dating drug addict, ngayon ay director ng Jula Christian Retreat House, isang rehab center para sa mga biktima ng droga. This is a very tough time for all, drug users.
Everybody looks down on them. Everybody shuns them. Society hates them. But the good news is, Jesus will never reject you. He will always accept you. So my plea is for them to turn to Jesus. Every time that I'm with, my current patients right now, I feel blessed. Because when I see the changes that God has done in their lives, it reminds me of myself, how God has changed me. At ang isang bagay na nais ibahagi ni Dominic sa iba, Each day is a struggle. Pang-araw-araw na laban. Laban sa allure ng drugs, laban sa allure ng lust. Ngunit ang alam ko lang, nakakatindig pa rin ako ngayon dahil ang Diyos ang Panginoon ko. Ay, grabe, no? Pero I think this is what's also something very important, no? Even for Christian families, no? I mean, abuse can happen, and it's very important for the children to talk to the parents. There should be an atmosphere where the parents are, would allow the child to talk. Kasi you really need to say what trauma you've been through. Kaya siya siguro nag-spiral down talaga sa drugs is because he kept it inside eh. And I'm so glad that Dominic has used this, what he went through as a testimony. Because it will help other people who are in the dark na nagtatago na ito nangyari sa akin to say it to somebody who can share to them not just the gospel but to share to them about Jesus' forgiveness, his healing, his cleansing. So, yun, if there's somebody watching right now and something like this has happened to you, call our line, tell somebody, a Christian who you know, who can help you, who will help you go through this, di ba? Yeah, and it's also a wake-up call for all parents, no? Kailangan maging mapagmasid tayo. I got reminded that we need to really look after our children. Wag natin silang pababayaan. Jesus Christ is the great liberator. Ang kalayaan pwedeng magsimula ngayon because it's the first week of December. Kaya kanyang palayain sa anumang bisyo, katiwalian, relasyong immoral o ano pa mang nakakasira sa iyong buhay. He can also set you free from depression, financial debt, and poverty. It all begins by surrendering your life to Jesus, tulad ng ginawa ni Dominic. Mag-uumpisa ang iyong kalayaan sa isang simpleng panalangin. What's important is your faith and the sincerity of your heart na lumapit sa Kanya. Siguro, feeling mo ngayon, nakagapos ka at wala kang kalayaang mabuhay ng may totoong kaligayahan, may totoong kasaganahan. Tila naghahabol ka, naghahanap ka ng totoong meaning ng pag-ibig. Kung ikaw tong tao na ito na naghahanap ng relasyon sa tamang tao, ito ang oras para makilala mo at tanggapin ang regalo ng Diyos para sa iyo. Manalangin po tayo. Aming Diyos, Ama sa langit, sawang-sawa na po ako sa buhay na magulo, sa buhay na tila walang katapusan ang paghahanap ko ng kaligayahan sa maling lugar, sa maling tao, sa mga maling relasyon. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang iyong pag-ibig para sa akin. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po dahil meron akong pagkakataong maging malaya sa piling mo, O Diyos. Salamat po sa oras na ito na binibigay mo sa akin upang maranasan ko ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kaligtasan. Maraming salamat po sa bagong simula, sa bagong buhay na binibigay mo para sa akin. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Bakit ganun ko kamahal siya? Kasi yung responsibilidad ko sa kanya ba, hantod sa akong kinabuhi. Alex served as feet to his wife, Jessa, who could hardly walk as she was sick with bone tuberculosis. Lagi na lang ako nagdarasal na sana hindi pa ako kukunin. Kasi maliit pa yung anak ko. Operation Blessing reached out to them by providing them with medical assistance. Today, Jessa's condition has improved as the medication continues. Salamat ko sa Operation Blessing. Kung wala sila, iwan ko kung saan abutin yung pakiramdam ng misis ko. Thanks to your very generous giving and unwavering support, so our Operation Blessing team can continue to do more medical brigades in the far-flung areas of our nation. Kung hindi pa kayo member, I encourage you be a part of this by giving 500 pesos a month for 1 year. You become a member of the 700 Club Asia. So pick up that phone, see all the informations that are flashed on your screen, and be part of what God is doing. Bakit may mga taong pinagkakatiwalaan mo, may mga taong part ng family circle mo, and yet they are doing that? I was feeling abused talaga. My parents were supposed to be there, and they were not there to protect me. Malinaw pa rin sa alaala ni Edmar ang naranasang malisyosong paghalik mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hiwalay ang kanyang mga magulang at bagamat kasama niya ang ama, naging abala ito sa paghahanap buhay. Yung father ko naman is very loving. It's his absence most of the time that I was angry of, plus the absence of my mother. Growing up, nagkakaroon ako ng spirit of anger and rebellion sa aking paligid, sa aking pamilya, sa aking parents. Ang ninakaw na kamusmusan at kawalan ng gabay ang nagmulat sa kanyang kamalayan sa pornography. As early as 5 years old, talagang it bound me strongly. Yun yung naging bandage sa akin for quite so long. Naakay man si Edmar sa relihiyong kinabibilangan ng ama, naging mababaw pa rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. I never thought of God, not even questioning Him or asking help from Him. Hindi ko nakikita yung relevance ng Diyos sa sitwasyon ko na yun. At hindi ko rin nakikita meron siyang kayang gawin. Lalo pang tumindi ang kabigatan sa puso ni Edmar nang biglang pumanaw ang kanyang ama dahil sa karamdaman. I was devastated kasi yun yung mga time na nagiging unti-unti kaming close. Naramdaman mo yung father, yung love, tapos biglang nawala po siya. Muling nakasama ni Edmar ang kanyang ina na mahigit 1 dekadang nawalay sa kanya. Subalit, hirap siyang pakisamahan ang bagong pamilya ng kanyang ina, lalo na ang kanyang amain. Parents ko naghiwalay dahil yung father ko daw ay nananakit. So I remember when I was young, sumulat ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, pag mag-asawa ka dyan at nambubugbog din, papatayin ko talaga. Nakipaghiwalay ka sa father ko, and yet here you are, sticking. Nagstay ka sa taong to na nambubugbog din. Naglalagay ako ng kutsilyo sa ilalim ng unan para anytime, pag magkaroon ako ng opportunity, sasaksakin ko na lang siya. Yung outburst ng anger ko, nandun sa aking mga kapatid. Sila complete yung parents figure nila, pero ako hindi. With all those frustrations, anger, rebellion, nakikita ko na nagpapatuloy pala ako, nagkukontinue kasi may grace ang Lord. I surrendered my life to God, pero hindi naging madali ang journey.
Makailang ulit man nahulog sa kasalanan si Edmar, patuloy siyang binigyan ng lakas ng Panginoon upang magbago. It started with a decision to really let go. Yung manifestation ng mga salita ng Panginoon ang nagbibigay sa'yo ng ability to resist the works of the enemy. Parang akong nabunot doon sa ganong pagkaalipin. So I thank God for the deliverance. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, natutunan din ni Edmar na talikuran ang mapait na nakaraan. Pinatawad ang mga taong nanakit sa kanya, lalo na ang kanyang amain na nakakilala rin sa Panginoon. Umattend kami ng Encounter God's Retreat. I-record mo, isulat mo kung sino yung taong naka-offend sa'yo na gusto mo nang patawarin. Sinulat niya pangalan ko, sinulat ko pangalan niya. There's a complete forgiveness. Wala akong anger. Unti-unti, nagkaroon ng respect. Siya din, kinikilala niya rin na ako bilang anak ng Panginoon ang nagre-reconcile, nagre-restore ng aming relationship. Bilang pasasalamat sa Diyos, buong puso siyang naninilbihan bilang worship pastor at pinangungunahan ang Soul Revived Ministry na may layuning ipaabot ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa iba. Papuri rin ang tangi niyang sambit sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng isang pag-ibig at katuwang sa buhay. Siya pala yung Diyos na hindi siya bingi at hindi siya bulag, hindi siya distant, kung hindi meron siyang paki sa'yo. Yung experience mo, God will turn it into a good testimony. Nalagpasan mo yan dahil kasama mo ang Diyos. Despite what Edmar went through, God blessed him because he chose to obey the Lord and forgive those who have hurt him so much. That's so true. Because you know what? There's true freedom when we forgive. We can even be healed from sickness, sleeplessness, have better relationships, and have a more positive outlook on life. Kaya sabi sa salita ng Diyos, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. And right now, we'd like to pray for you. Baka meron kayong gustong patawarin o meron kayong may nanakit sa inyo na dapat yung i-let go na yung sakit na yan. Dahil dyan magsisimula ang kagalingan, dyan magsisimula ang tunay na kalayaan kapag tayo'y nagpatawad. Aming Diyos, Ama sa langit, may mga tao ngayon na punong-puno ng galit sa kanilang puso, galit sila sa kanilang nakaraan, galit sila sa kanilang magulang, galit sila sa mga taong umabuso sa kanila. Panginoon, tulungan mo po silang mag-release ng pagpapatawad. Alam naming imposible ito, alam naming mahirap ito, pero pagkasama ka namin, kakayanin namin ito. Kaya ngayong oras na ito, ang isang tao na ito na nahihirapang magbigay ng pagpapatawad sa kanyang kapwa, Panginoon, tulungan mo siya na una muna niyang isuko ang kanilang buhay sa iyo. Tulungan mo siyang magbigay, Panginoon, ng pagpapatawad sa mga nanakit sa kanila. Tulungan mo po sila magkaroon ng kagalingan. May mga tao ngayong namumuhay ng punong-puno ng sakit sa kanilang katawan dahil hindi nila alam kung anong source nito. Dapat silang magsimula sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagalingin niyo po ang taong ito na nakakaranas, Panginoon, ng panghihina ng katawan. Nagkakaroon siya, Panginoon, ng hindi tamang kalusugan. Lagi siyang may sakit, lagi siyang may iniindang karamdaman. Panginoon, ang punot dulo nito, Panginoon, ay dahil meron siyang ayaw patawarin. Ngayong oras na ito, we release forgiveness. You are releasing forgiveness to that person who have hurt you in the past. In the name of Jesus, amen and amen. Amen. And there are people who are watching right now, na you've been so depressed for the longest time. The Lord, He wants to heal you. He wants to get you out of that depression in the name of Jesus. He will just grant you peace. He will restore your joy, and He will heal you as you obey Him and forgive those who have hurt you. There are also people who are watching right now, who have been victims of abuse. The Lord is healing that past of yours. He will help you. Just call the counseling center. They will lead you to a group that can help you, a Bible study group. We pray that the Lord will just
heal you day by day of this. There are also people who are watching right now who are deep in debt. May pinagkakautangan at sobrang balisa. The Lord, He wants to get you out of that, and He wants you to be free, because that is God's will for you to be free and free from debt. So in the name of Jesus, we cancel that debt in Jesus' name. And He's setting you free. You will be free this year in the name of Jesus. Mababayaran mo lahat ng pinagkakautangan mo. There are also people who are watching right now who have different kinds of cancer. There's somebody who's watching who has bone cancer, and it's so painful. In the name of Jesus, He's just healing you right now in the name of Jesus. And there's also somebody who's watching right now na he wants to stop watching pornography, pero hindi niya magawa. So Lord, we pray that you will just remove that desire, that evil desire from this person, and just allow him to break free from that sin of watching pornography in the name of Jesus. Amen. Amen. May tunay na kalayaan sa pagpapatawad. Makikita natin yan sa susunod nating patotoo after these reminders. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Babalik ako sa Zion at maninirahan sa Jerusalem. Maraming tao at malalaking bansa ang magpupunta sa Jerusalem para mag-pray at para makasama si Lord na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, kasama na sana ang Russia, China, ang mga Palestino at ang buong Middle East. Jesus, patawarin niyo po at baguhin ang mga nagpe-persecute at gumigyera sa mga Hudyo at Israel. Teach them, Lord, to love the nation and the people you love. Remove, Lord, their blindness and hatred and fill their hearts with your peace. Para sama-sama namin kayong sambahin sa Jerusalem, the city of peace. Amen. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Pinagmulan ng ating pananampalataya ang bansang Israel, kung saan ipinanganak, nabuhay, namatay, nabuhay na muli at babalik ang ating Panginoong Hesus. Pawang mga Israelita din ang sumulat ng ating Biblia, kaya hindi natin maaring itatwa ang Israel sa panahon ng kanyang kagipitan. Sa halip, tayo ay manindigan para sa kanyang karapatan at manalangin para sa kanyang kalayaan. Panginoong Hesus, inaalala namin ang aming kapatid sa pananampalataya. Iparamdam ninyo sa kanila na kayo ang kanilang tagapagtanggol sa hinaharap nilang digmaan. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang sabi nga po ng mga Israeli, marami na daw nakalimot sa Diyos, pero yung nangyari daw sa amin, napakalaking proof daw ng Diyos. Basta alam ko lang, nagdasal ako, binigay ko yung buhay ko, tapos yun lang.
God's love and comfort are always the best post-traumatic stress interventions. I'm Gigi Andaya. I'm one of the leaders of Operation Blessing in the Philippines, and I'm a social worker by profession. Operation Blessing Disaster Response Team is now here in Israel to continue the work of supporting those who are impacted by the Israel-Hamas conflict. Aside from providing the physical needs since the war broke, Operation Blessing is now reaching out to Filipino migrant workers to provide psychosocial intervention. We met Camille, the Filipina caregiver who gave all her money to Hamas attackers to save herself and her 95-year-old employer. Kasi po may pangako ako kay Nitsa na noon pa, hindi yun dahil sa war, na I will not leave you until your last breath. I love you so much and I will fight for you. When we were talking to Camille, we observed that she was still shaking and crying. Natatakot ako sa bintana, takot ako sa mga kumakatok sa pinto, as in nababaliw ako dun sa ganon. Feeling ko baka balikan ako. Pati ako kino-question ko, ba't ako nakaligtas? And we help her by listening to her stories and ministering to her. And at the end, we prayed for her. Pero ngayon, I feel happy and miracle na sabi ni God sa akin siguro, I will try your faith. How deep is it? Kasi may faith ako sa kanya, pero yung how deep, sobra. We also met Joey, a Filipino caregiver who survived the Hamas attack. He is now recovering from a severe gunshot wound, but we observed that he is still experiencing trauma and fear and anxiety at this point. Pinapasok nila yung mamad, pero yung pintuan, yung dalawang kamay ko, nandun sa doorknob. Naiikot na nila, akala ko talagang sabi ko, patay na ako, sabi ko. Pagka hindi nila makaya, narinig ko parang binaril pa nga nila yung pintuan. Nagsunog sila doon, hindi ko alam kung kasi yung usok talaga pumapasok na doon sa shelter. Doon yung kabilang bahay talagang grabe ang ginawa nila. Dinig na dinig ko. He shared that in the midst of that ordeal, he only depended on God's protection. Milagro talaga yun. Kaya mabilis akong nakaka-recover dahil din sa prayer. Tsaka dahil sa prayer, naligtas ako. According to records, there are about 35,000 to 40,000 Filipino migrant workers here in Israel. Operation Blessing is meeting several organizations and authorities to help provide whatever is needed to those who are impacted by this conflict. Operation Blessing, of course, it's a great addition to what we have been doing, the embassy and the Filipino community. And I can see a lot of opportunities for partnership. Operation Blessing is working with CBN Israel to expand the work that we've been doing since the war broke. Please continue to support the work of Operation Blessing here in Israel. You can check our website and social media platforms for more details. Jesus gave us the most important key to freedom when He said, "Forgive us our sins as we forgive those who sin against us." Kaya lang tayo makakapasok sa langit ngayon ay dahil pinatawad tayo ng Diyos Ama. Salamat sa pagkamatay ng Kanyang anak na si Jesus sa krus para bayaran ang ating kasalanan. That's why Jesus said of Himself, "If the Son sets you free, you shall be free indeed." Sa ating sariling wika, kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Tayo nang mamuhay ng malaya kasama si Jesus. See you again next week for another life-changing episode. God bless you. God bless you. Bye-bye.